Ang Board of Trustees po yan yung legal matters. Iba yan sa Board of Deacons. Hindi yan nag-function until meron na kayong mga, ang legal documents, everything set in place, pero in the buying and purchasing, mahalaga po ang Board of Trustees, legalities po yan yung pumipirma sa mga documents. Yan yung nasa Board of Incorporators natin sa SEC. Mahalaga po yan. Ano po? Dapat meron din silang stake dyan. Tapos yung Board of Deacons, huwag niyong structure ang Board of Deacons na sila yung magiging board in which the pastor is accountable to. Ano yung sabi natin last night? The pastors, since pastors were not elected or called by or appointed by the deacons, kundi ito po ay nilagay ng Panginoon dyan, confirmed by the church. Maring ang Board of Deacons, in the meantime na walang pastor, yan ang mag-serve to function as a search committee. So, sila magbibigay sa inyo kung sino yung candidate, like in cases where walang pastor. Pero never structure an organization and never put in your bylaws and constitution that the pastor will answer to the Board of Deacons. Pupunta mag-conference, paalam sa board. Bibili ng ganito, paalam sa board. Mag-start ng outreach doon, in-approve na ba yan ng board? Ang deacons pa mag-approve kung sinabi ni Pastor Lema Limbawa, mag-start tayo ng outreach doon sa labas, Itogon, Agtamo, diyan sa Balato. Mag-start tayo dyan sa Happy Harbor. Sino mag-a-approve niya? Siya ang inutusan ng Panginoon kasi siya yung overseer, siya yung mostly connected sa Panginoon. Siya rin yung nakakita ng visions. He is the innovator. He is the prime mover. Siya po yung vision caster. And the responsibility of the church is to support beginning from the deacons. Let that be clear sa mga churches po natin. Para hindi tayo nagkakagulo. One more comment. Madalas, okay sa ating constitution, but in practice, because of traditional way of doing things, kahit hindi yan na nakalagay sa constitution, pero ito yung practice and culture ng church, kung ang deacon ang nagmamando sa pastor, palitan niyo pa rin po yan. Sapagkat ang example sa Bible, nagkaroon ng deacons to address the physical and material needs of the church, hindi yung spiritual. Nung nagkaroon ng issue over spiritual matters, biblical issues, moral issues, anong tanong? Should we subject the Gentiles to practice and observe our holidays, our festivals, our ordinances, our Levitical standards, di ba? Yung tinatawag na mga dietary restrictions, standards. Should we submit them to all of that? Sino ang nag-meeting? Peter, James, and John with the deacons? Obviously, in chapter 15 of Acts, it's just Peter, James, and John. That's what you call the Council of Jerusalem. They had determined na ngayon nasa save ang mga Gentiles, hindi natin sila isi-circumcise and make them Jews. No. The only two things na sasabihin natin sa dalawang bagay. Abstain from eating of blood and food offered to idols. That's it. Sino nag-decide? Deacons? Yun po ay pattern na sinasabi sa inyo. Look what the Bible says sa ginawa din noon. And then, dyan mo i-base kasi kung may gagawin kang bagay that would severely or strongly or directly impact or affect the church, make sure it is biblical. Then you can defend it. I hate to see pastors jumping from one church to another after 2-3 years. Sa aking experience, I really did not see the fruits of my labor not until I was on my 7th year. Kaya kung umaalis ka na kagad, hindi mo pa nare-reap yung harvest, umaalis ka na. Kaya I would really encourage you. I know there are tough times in a church. Pero use that as springboard to continually make or help the church become more fruitful. So, I'm on my 29th year as the pastor of Bible Church International. And yung ibang mga dinedicate ko ng mga bata, ako na rin ang nagkasal na yun. And you gain more
when you stick to a church? Hindi madali ang ministry, kaya yun. Nag-upisa po ako mag-pastor doon sa church na pinapastor ako 1988 pa. So kung mga times na gusto kong sumuko, saktan, palis na ako, hindi ako makakarating sa ganitong stage. Napakaraming rewards and blessings po na talaga. Indescribable, immeasurable, hindi ko na kaya isa-isa yung panahon ko. Kami ni Pastor Larson dito ngayon, ginagawa namin malawak na lalo ang ministry gaya sa natin ko sa inyo kanina. Sa mga pastors, marami po kaming consultation with pastors conferences, young professional, retreat, youth, church rallies, weddings and funerals, reaching professional athletes, men in uniform. Ang isa pang nag-open sa amin ay Bible study sa Senate, sa office to ni Senator Bongo. Yan ay connected din naman sa sports kasi nandun kami sa PBA. Kasi siya yung chairman ng sports committee ng Senate. And the door was open, papasok po ni Senate ng tulog. So lumalawak po ang extent ng ministries. And ngayon, nag-ano rin kami, nag-partner kami ng consultation and encouragement sa mga chaplains and coaches sa ating marketplace ministries, sa mga businesses and corporations. So, pasukan po ninyo ang ministries na hindi nyo pinapasukan. Marami pong unreached sectors in the Philippines. Ang ginagawa po ng Pastor Leo, nire-reach nila yung hindi nire-reach commonly ng churches. Ito yung mga kapulisan. Kung hindi ginagawa ng churches, kaya ginagawa nila. Ngayon nandito siya para hamulin tayo. Mag-participate kayo, mag-involve kayo. Malaking bagay po yan. Nagsalita kami doon sa Binyan. Grupo ng mga pastors of different denominations. Lahat po sila connected sa government. Tapos isa lang ang Fundamental Baptist. Maraming Pentecostals, may Seventh-day Adventist, may Wesleyan, may Methodist. Pero nasa amin. Nagtuturo po kami sa PNPA. Ang sabi sa amin ni Pastor Bernard Orlando doon, kilala ni Pastor Leo, you work with him. Sabi niya, Pastor, sana madagdagan tayo mga Baptist dito. Bakit? Tingnan mo lahat yan, nakalong puro iglesia. Wala namang pari. Pero yan, mga Pentecostal, outnumbered po. Parang nandun tayo, ilan lang tayo, 4 na Baptist. So, pasukan po ninyo, hindi nyo pinapasukan. Ako pumasok na sa GMA, sa ABS-CBN. And praise God, nagkakaroon po ng mga yung mga actresses or mga nandiyan dyan sa Ipulaga or Showtime, meron na pong ilan na gusto na magpapaptize at nagsabi na sa akin. Ang problema ko lang, ang church ko po ay malayo. And wala akong makitang baptismal pool or something na papayag sila na hindi mo na magpamember yung binautismo. Kasi nga, ang nakalagay sa ating bylaws, ang way to enter into membership is through baptism and transfer. Para meron tayong understanding na kapag ang tao binaptize, automatic member. Pero honestly, hindi ko nakita yan sa Bible. Ang nakita ko sa Bible, si Philip, binaptize niya yung eunuch. Agad, na-save, binaptize, walang church. Ay bumalik ng Africa, baka siya na yung umpisa ng Christianity sa Africa. Di ba? So we don't know. Kaya ang hirap din eh, may mga gustong mag-baptize. Ang player ng Chocomucho, player ng PLDT, nagsabi sa akin, Pastor Yuli, we want to spend more Bible study time with you. And as a matter of fact, gusto na namin talagang fully converted. I don't know kung ano ibig na sabihin nun. At isa pang sinabi ito, birthday ko kasi dinala na kami sa ako, sa Siyang Hotel. Restaurant. Restaurant po ng Siyang Hotel. Para naman, restaurant po ng hotel. Ang sabi sa akin, gusto na rin magpabaptize. Kaya nahirapan ako, tinanong ko sila. Ang home church kung kinoconsider sa Metro Manila, NCR, ay antipolo. Pero sa may policy, kapag binaptize, automatic member. Eh, hindi naman pwede mag-commit pa yung mga yan eh. They're mobile, nagpe-perform sa iba't ibang lugar, mga showbiz. Nasa iba't ibang lugar yan. Sundays, usually, yun ang pinaka-busiest nila. Ng Saturdays and Sundays, weekends, kasi pinupuntahan. So what I'm saying is this, be open. Explore nyo ang areas and sectors sa community ninyo na hindi nyo pa na-reach and try to reach them. And finally, patuloy kayo mag-aral. Mag-update kayo, mag-upgrade kayo,
educate, further studies, pag-aralan po ninyo. 7 years po ako sa high school, a failure. 3 years college, walang diploma. And then 4 years sa Bible school, hindi nakagraduate. Pero sinabi ko sa sarili ko, this is not the end of my story. Kuha ng master's degree, kasama ko siya kumuha ng doctoral studies, and hindi po kami tumitigil mag-aaral by the grace of God. Kasi pala yung aral nyo, it will help you sa pulpit, it will help you sa mga mental forums. By God's grace. Kung ako yung obviously pangatlo, pinakabata kasi po. Kaya tama mo sabi ni Pastor Luigi na asukin niyo kahit kahit kulungan, asukin niyo. Joking aside, pumapasok po kami sa Muntinlupa. Nakapasok na po sa maximum security. And sa provincial jail, city jail, pumapasok po. Hindi kayo magpapakulong. Kasi kayo tinulong lang, marami kami minister kayo. Hindi ako lang po, dahil ako yung nag-lecture sa two sides of Galinder. Alam naman natin yung mga successes, sabi nga, para tularin natin. Diba? I-apply natin sa ating ministry. Yun naman yung mga negative side, yung failure, yun ang maliwasan natin. Siguro, ganun lang ang gusto sabihin. Then two sides lang naman ang pwede natin maging successful tayo at makaranas tayo ng failure. Pero yun lang, success or failure, we learn from them. Diba? Dahil nalaw ng Panginoon yan for us to learn. Naman po ba? Kaya yun lang po. Actually, yung tuwa ko kanina, may tumabi po sa akin. Lalaki tumabi sa akin. Sabi niya, Pastor, thank you. Ito bakit? Wala kang magbigay sa akin. Bakit wala nang kumiligay sa'yo? Pastor, ginamit ko yung lesson mo kahapon sa isang business, sa isang company. Nagagawa pa lang scan pala yung nandun lahat Kita ko buong buo yung lesson ko kahapon. Tinuro niya agad si David, yung dependent sa God. 1 session lang daw po yun. Sabi ko, salamat sa Panginoon, nagamit yung lesson agad. Yung haba pa sabi ko, baka makailang buwan ko magtuturo dyan. Pero hindi ako humingi ng komisyon. Pero yun naman binigyan ko ng Biblia. Natutuwa lang po, na-encourage po ako na yun ay produkto din po ng ating pag-aaral ng Bible. Alam niyo, ang daming pwedeng pag-aralan sa Bible na hindi ka naman kailangan mag-commentary. Doon pa lang nakita ko sa Bible yung kanilang mga characteristics. Siguro lang binigyan lang po ako ng skill na mag-crossfit, pero hindi ibig sabihin mas magaling ako sa inyo. Wisdom lang din po yung galing sa Panginoon. So, i-avoid natin yung mga mistakes. And then, apply natin yung mga success stories ng mga Bible characters. Thank you po. Amen. And with that, it would be nice na we would wrap up this conference in prayer. At maganda rin po, sila rin po magpag-pray na nila yung ating group here in Northern Luzon for the pastors. And thank you so much. Kami po yung nagpapasalamat. And ipag-pray niyo po kami as we take those challenges. And let's all stand. Tatlo na lang.